Blessed good morning to everyone. Good morning. Muli tayo po'y magpasalamat sa mga ganito. Dahil tinipon-tipon ulit tayo ng ating Panginoon upang sambayin siya at itaas ang kanyang Panginoon. Purihin ng Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your mouth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His great steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our frame, He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. For the wind passes over it, and it's gone, and its place knows it no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. To those who keep His covenant and remember to do His commandments. The Lord has established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. Bless the Lord, O you angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. Bless the Lord, all His hosts. His ministers who do His will, bless the Lord, all His works. In all places of His dominion, bless the Lord, O my soul. Tayo manalangin. O Diyos namin nasa langit, na naglikha ng langit at lupa. Diyos ang tagapagligtas at Diyos na mabait at sa lahat. Panginoon, kami po ay lumalapit sa mga ganito. Sa aming mga nagawang pagkakasala, ito po ay aming nilalapit, humingi ng kapatawaran sa isipan o salita, upang kami ay karapat-dapat na umarap sa iyo sa mga ganito. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa pagpapala sa ibinibigay mo sa amin, lalo na sa proteksyon ng aming pamilya. Salamat din, Panginoon, sa pag-ibig na ibinibigay mo, dahil napakabait mo. Salamat din, Panginoon, sa pagtubos ng aming mga kasalanan. At ikaw ay pinako sa krus
Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito ay lubos ka namin makilala at makita ang kagandahan ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, na sa umagang ito ay ang salita mo lang ang aming marinig at wala ng iba. Alisin mo po, Panginoon, ang sumasagabal sa aming isipan. Kaya, Panginoon, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo at inataas ka namin sa araw nito. Ibinabalik namin, Panginoon, ang papuri at samba. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanya ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalm 103 verses 1 to 5 says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who crowns you with good so that your youth is renewed like the eagles. Sinimulan ni Haring David ang kanyang awitin sa pagtawag sa kanyang kaluluwa at buong pagkatao na purihin ang Panginoon at alalahanin ang lahat ng kanyang mga biyaya. Ang layunin niya para hindi niya makalimutan ang lahat ng mabuting gawa ng Diyos. Ipinahayag niya na ang Panginoon ay maawain, mapagbigay, tapat magmahal at handang magpatawad. Binabalot niya tayo sa kanyang kabutihan at nililigtas ang ating buhay. Lahat ng pagpapalang ito ay nakamtan para sa atin dahil sa biyaya ng Diyos sa Panginoong Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, dumaloy ang habag at kagandahang loob ng Diyos at ang ating kaluluwa ay nagsigaling. Darating ang araw na pagagalingin niya tayo sa lahat ng ating mga sakit at ang ating lakas ay magiging lakas ng ating kabataan gaya ng isang agila. Kaya mga kapatid, magalak tayo sa kanyang harapan, ating purihin at itaas ang kanyang pangalan, ang Diyos na mabagin at ang ating tagapagligtas. Let's sing Bless the Lord, O my soul. Our God is no surrender when we grow our strength. Bless the Lord, oh my soul. Save us from the pit where we had lost all hope. Bless the Lord, oh my soul. The blessed all His blessings flow. Bless the Lord, oh my soul. But place will fade like flowers never feel His hand, and like the wind our years will come and go. Everlasting favor is His love and bless the Lord, oh my soul.
gracious is our God to us. Bless the Lord, oh my soul. We will tell His goodness through eternity. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, every living creature here below. Praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, you angels, all you heavenly hosts, every living creature here below. Praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Papagulatin natin Panginoon. Let's sing the Lord is my salvation. From the raging sea, now we are safe on this solid ground. The Lord is our salvation. They will not fear when darkness falls. His strength will help us bear these storms. We'll see the dawn of the rising sun. Lord is our salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love. Our God is great and victory won. The Lord is our salvation. His wrong is all His working. When we turn face, His fail will come. The Lord is our salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love. Our God is great and victory won. The Lord is our
Morning! Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. So, pigit po natin ang ating mga mata at dudulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. Salamat Panginoon for this day of rest so that we can come together in your presence. Find comfort and joy for our souls. Thank you, O Lord, for this past week. Salamat, Panginoon, for the opportunity to be productive. And through it, O Lord, through the work that you have given us, we can provide for our families. And at the same time, enjoy the work of our hands and praise to you. O Lord, we thank you as well for these 6 days of work, so we can look forward to this day of rest. Thank you for gathering us, Panginoon, in your presence. And through this, O Lord, we seek to bless you and glorify you. So today, O Lord, we lift your name on high, and we adore you. We praise you for who you are, and thank you for all the wonderful things that you have done. Especially as we remember what your Son Jesus Christ has accomplished for us in his life, death, resurrection. That in him we have redemption and new life. O Lord, as we come to you with humble hearts, we confess our sins.
And at the same time, O Lord, we are thankful that our debt has been paid. Our debt of sin and its consequence of shame has been done away with. You have won, O Lord, over death, and victory is sure because of you. Indeed, O Lord, you are our salvation. And so we ask, O Lord, that you would grant us to continue walking in faith. That just as you cleanse us and purify us with your word, so we pray, O Lord, that just as you have also earned the forgiveness of our sins and was raised for our justification, grant us, O Lord, to continue to walk in faith. And that through our lives, our ministries, through our actions and speech, O Lord, we pray that the gospel would be preached and taught to our families, loved ones, our friends, and wherever you have placed us. O Lord, we pray that we would be faithful in being salt and light to the world. Dear Lord, we thank you for the ministry that you have placed in our hands. Salamat, Panginoon, we consider it as a stewardship. We pray, O Lord, that we would be able to continue in preaching and teaching the gospel, Panginoon, to our students, sa mga, to the young ones who we continue to teach, who are under our care, sa aming mga anak. We pray, O Lord, that we would continue just as you have called your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all that you have commanded. So we pray, O Lord, that we would do the same. In following you, we pray that we would point one another to you, while holding on to the promise that you will be with us unto the end of the age. Grant us to be faithful in these things, O Lord. Strengthen your people. Grow them in the faith. And may you gather them, dear Lord, in your presence, just as you gather us week after week after week. O Lord, we also remember our leaders, our country, the Philippines. Much is going on, Panginoon, sa government. We are thankful, O Lord, dahil nakikita namin mga prayers namin answered. At the same time, while we still have questions, while we may not always agree sa decisions ng aming mga leaders, nevertheless, dear Lord, your eyes see everything. Even the very shadows, Panginoon, where we cannot, all things are clear to you. For you rule above all thrones and above all powers. And so, because of that, dear Lord, we can sleep soundly each night and live each day in contentment. So as we pray and lift up to you our leaders, we ask, O Lord, for wisdom that you would grant them. We pray that you would raise up men and women, O Lord, that who would expose, Panginoon, what needs to be exposed, and that
those who are responsible, Panginoon, would be held accountable. We pray against corruption and abuse of authority. And we ask, O Lord, that our leaders would see that it is you, O Lord. Kayo po ang naglalagay, kayo po ang nagluluklok ng mga hari. Kayo po ang naglalagay ng mga leaders sa bawat bansa. That they are your ministers. They serve at your pleasure. And so you are the Lord of all history. And we entrust them to you. On our part, Panginoon, as citizens, grant us patience. Grant us humility. At the same time, O Lord, we pray that may you also grant us peace of mind as we trust in you. For nothing that happens, O Lord, on earth escapes your gaze. And so we are thankful that you continue to keep your people even during this time. We pray for our brothers and sisters who continue to minister, Panginoon, to government employees. We pray, O Lord, that their ministries would bear fruit also, especially as this is seen in how processes are improved sa government, yung mga principles, in how yung biblical principles would be seen in how the staff and employees of government would engage yung kanilang mga clients at saka sa mga day-to-day transactions nila. O Lord, we pray also for our families. We pray that just as you have entrusted to us this ministry, we also understand, Panginoon, that our family is our first ministry. Grant us to be providers not only physically, but that you have also called us, Panginoon, to provide the spiritual needs of each member of the family. That you have organized us as such, mga small churches in our homes, and that we ought to take care of one another, just as you have called us to minister to one another as one body. And so we pray that we would be faithful in pointing one another to you. Grant, O Lord, that as your people, we would also point yung mga young families that you have placed under our care to Christ. So that they would be prepared, Panginoon, to nurture yung kanilang mga members ng kanilang families to you. May you feed them as well with your word, even as we continue to teach and preach. May they be filled, O Lord. May their spirits be filled. May they be strengthened. May our children come to know you. O Lord, we also pray for our students sa paghahanda nila for the last quarter of the year, sa mga naghahanda sa mga exams nila. We pray that they would pass these with flying colors. And that they would be able to submit what needs to be submitted, yung mga requirements nila, in preparation, Panginoon, for the end of the year. For those of us, Panginoon, who continue to work outside our homes, may your traveling mercies and protection be upon us as we go out and then as we come back home at the end of the day. O Lord, we also pray for those of us who are sick, mga may sakit ngayon, especially, Panginoon, and who could not be with us. We pray, O Lord, that you would extend your healing hands upon them so that they would get well. May you take away what needs to be taken away.
And we pray, Panginoon, na mag-respond sila sa mga medicines that they're taking. And through the care of their families, or kung nasa hospital man sila, through the medical staff and hospital staff, we pray that they will get well. For those of us, Panginoon, na may ubot-sipon, nilalagnat, may mga allergies dahil sa panahon, we pray, O Lord, that may you grant us strength. Help us, O Lord, to continue to depend on you. May we take this time as well, itong slow down time, Panginoon, to think about, O Lord, yung mga decisions namin in life and our relationship with you. And how you have accomplished everything in Christ and have earned all the blessings of salvation for us. We pray, O Lord, for Jeremy at saka si Dre, who have cough and fever. Ganun din po kay Erlene, na masama yung pakiramdam, at saka kay Ate Eliza and Jewel, and for the rest of us na may allergies. We pray that you would grant us relief, Panginoon. We also pray, O Lord, for the mameng, and ask, O Lord, that may you help her sa pag-manage ng kanyang condition also, strengthen her. And we pray that may you use, Panginoon, yung mga medicines that she's also taking para para maging maayos din, Panginoon, yung recovery and management ng kanyang physical condition. We also pray, O Lord, for Kuya Richard. We ask that you would grant healing and wisdom sa kanya and peace of mind din sa kanyang family. The results of the CT scan have revealed na meron siyang mga bukol, a 17 centimeter na bukol and other small ones. They are contemplating, Panginoon, to go back, Panginoon, sa Mindanao. And we pray, O Lord, that may you help them sa kanilang mga decisions that they need to make. And we pray that may you guide them through this. May you provide, Panginoon, for what they need para sa kanyang magiging treatment plan as well. We pray for Ate Luz at sa kanyang sprain. From time to time, sumasakit. And so we pray that may you grant healing sa kanya, and help her also to manage yung kanyang condition right now. We pray, O Lord, that as you grant us provisions para sa aming mga physical conditions, may we not only commit to good health, but to a life of wellness. Understanding that our bodies are a gift from you, and so we pray that we would be faithful in taking care of it also. Kung kailangan i-adjust ang aming mga lifestyle, may you help us do so. That we would also be regular, Panginoon, sa aming mga check-ups needed at sa pag-take namin ng mga medications. O Lord, as we approach you in the study of your word, we pray that you would open our eyes to the truth, the ears of our hearts, so that we would be ready to listen to you. Grant us, O Lord, to see your glory and beauty and majesty. Grant our ears, O Lord, to hear your call so that we would respond, and that we would bless you, O Lord, as you call our names. And as you do so, we pray that you would change us, O Lord, through your word, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa
Mark chapter 10 verses 13 to 16. Sa panguna po ng ating kapatid na si Brother Renato Baterna, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Sumatin natin ng Biblia sa Mark 10, 13, and 16 po. Ito po yung sinasabi. Dinala nila kay Jesus ang mga maliit na bata upang hipuin niya. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagdala ng mga bata. Subalit, lubhang nagalit si Jesus na makita nila ito. Sinabi niya sa kanila, "Pahintulutan ninyo ang lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, nauukol ang paghahari ng Diyos. Katotohanan ang sinabi ko sa inyo. Ang sinuman tapos sa inyo. Ang sino mang susunod na hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon sa anumang paraan. Ngunit makalong ni Jesus at may pagtanong ang mga sa kanilang mga kamay sa mga bata. Pinagpala sila. Ito pong salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ito ay kanyang kinasiya. Nagtutuloy ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban, at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Mark chapter 10 verses 13 to 16. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang pumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. This time naman po, hayaan niyo pong basahin po muli ang ating passage sa English, Mark chapter 10, verses 13 to 16. So, ganito po ang sinasabi. Mark 10, verses 13 to 16. Okay. And they were bringing children to him so that he might touch them, and the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all."
And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands upon them. So this is the word of the Lord. Praise be to God. Okay. So nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral ng Family Code of the Scriptures. And ang title ng ating message this morning is, How does Jesus see our children? How does Jesus see our children? Habang pinag-aaralan ko po yung ating text for this morning, and have been reviewing yung magiging mga passages natin at saka sermons natin for the following month. I must say po, and I must admit na these past 2 weeks have been a roller coaster of emotions. Una, dahil siguro nabalitaan natin, pinatay noong September 10 ang isang outspoken conservative Christian na si Charlie Kirk. At dahil sa kanyang pagmamahal sa mga kabataan at pananalig sa Diyos, and dahil na rin sa kanyang political views, he was assassinated sa isang campus sa Utah. Isa sa mga events nila. And in broad daylight, ginawa yun. So, kitang-kita na lahat. Pangalawa, just recently, isa sa mga favorite Reformed preachers ay namatay. Noong Friday, September 26, pagkatapos tawagin ng Panginoon sina R.C. Sproul, si John MacArthur just a few weeks ago din, siya naman, si Voddie Baucham. Tulad ng iba, napapaisip ako with these events. No? Mukhang dahan-dahan tinatawag po ng Panginoon ang kanyang mga alagad. When we think about discipleship, when we think about bearing our cross, dito talaga nagtatapos ang pagbubuhat ng ating krus sa kamatayan. Nung pinag-aaralan ko itong passage natin, I came across sa Facebook feeds ko na isang quotation from Erica Kirk, yung naulilang asawa ni Charlie. At sabi po niya, pakinggan natin ang kanyang sinabi, I am responsible for the childhood memories that my little ones will carry for a lifetime. And the thing is, the moments that turn into memories will either point them heavenward or weigh them down with burdens they were never meant to carry. The way I speak, the patience during interruptions, and finding joy in the day of the Lord has made all of this is not just forming memory. It's also forming character for them. And so, obviously, my children will not remember everything, and neither will I. But they will remember enough. Enough to know what kind of God I showed them with my life. Meron po silang dalawang anak ni Charlie. Bilang isang Kristiyano, sinasabi po niya dito sa kanyang Instagram post na accountable siya sa Panginoon kung paano niya pinakilala ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lamang sa loob ng bahay, pati rin sa labas. At sa pamamagitan ng kanyang mga tinuturo, sa kanyang mga kilos, sa kanyang halimbawa. Kaya nga sabi niya, they will remember enough to know what kind of God I showed them with my life. Bagamat hindi po lahat sa atin ay may experience sa pagiging magulang, lahat tayo dito naging anak. At may pagnanais tayo na sumunod din at maging tapat sa ating Panginoong Jesus. These past few weeks, pinag-aralan po natin ang Family Code of the Scriptures, and we spent some time in studying God's Word regarding doon sa nature ng marriage at saka yung roles ng kalalakihan, mga kababaihan,
in this special relationship na binigay sa atin ng Panginoon. Today and in the following weeks, pag-aaralan naman po natin ang godly parenting at ang role ng ating mga anak in God's plan for the family. Dito po sa Mark chapter 10, ang tema ng pamilya ay bahagi po ng mas malaking pag-aaral ukol sa discipleship o pagsunod kay Kristo. Hence, pinapakita natin kung paano tayo sumusunod kay Kristo, kung paano tayo tumutugon sa Kanya sa pag-alaga at pag-train ng ating mga anak. And so we can say that we are disciples when we train our children properly in the fear of the Lord. Yun nga yung sinasabi din kanina, di ba? Sa psalm reading natin kanina, nung nagsimula ang ating worship service. And so, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister po sa atin ang salita ng Diyos. Such that makilala po natin siya bilang mabuting ama na lubos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Nawabigyan din po tayo ng karunungan upang tanggapin ang kanyang biyaya na may kababaang loob at buong pasasalamat para makatugon tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning, ang magiging tanong po natin sa scriptures, dito sa Mark chapter 10 verses 13 to 16 ay, how does Jesus see our children? How does Jesus see our children? Yun din yung ating title. Which leads us dito sa ating passage. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 10, verses 13 to 14. Ganito po ang sinasabi. And they were bringing children to him so that he might touch them, but the disciples rebuked them. And when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Ang ating passage po ay nasa, pag tinignan po natin yung ministry ng ating Panginoong Jesus, nasa last 1.5 years na tayo ng kanyang paglilingkod. It means na malapit na po siya. He is gearing towards his death. Kasi 3 years lang naman ang ministry ng ating Panginoon. And right now, he is slowly making his way sa Jerusalem. Bagamat hindi binanggit ni John Mark, yung writer ng ating aklat, kung saan at anong oras nangyari itong account na ito, we can assume na nangyari ito ng may araw pa. Kasi ang daming pumuntang mga magulang doon sa bahay na kinaroroonan nila, nakapaglakad pa sila, tapos may mga dalang mga bata. So, they wouldn't be able to do that kung madilim na, kung gabi na. And so dito, sabi dyan, they were bringing children to him. Noong panahon po nila, it was customary na dalhin ang mga bata sa isang rabbi or sa isang matanda at propeta para i-bless. At malamang dahil narinig nila na pumunta ang Panginoong Jesus sa kanilang bayan, isang dakilang propeta, isang mangangaral, isang nagpapagaling, lahat ng magulang nakarinig, lahat ng mga kapatid at guardians ay narinig na nandun siya sa kanilang bayan, kaya nagsipunta sila kung saan siya naroroon. At dinala nila ang mga bata sa kanya, at napakaraming bata. It's interesting dahil ang salitang ginamit ni Mark dito sa original language ay isang general term para sa mga bata. Marami kasing salita sa original language sa Griego tungkol sa bata. Merong sanggol, merong mga bata na naglalakad na. So, may iba't iba silang mga terms para doon. Ang ginamit na term dito ni Mark ay yung general term. Regardless kung ito ay sanggol o batang naglalakad o malaki na. Pero when we compare it sa Luke 18:15, ang salitang ginamit po ay they also brought unto him infants. So ibig sabihin, hindi lamang mga bata na 6 years old or 7 years old ang dinala nila, pati mga sanggol.
babies, nasa breastfeeding stage, helpless and needy. Dito sa ating passage, pagkatapos po ibigay sa kanyang mga bata, anong sabi? He took them in His arms. Tulad ng isang ina na yung pagkakahawak niya sa kanyang baby na parang nagpapadodo o nagpapa-breastfeed. Ganun ang pagkakabuhat ni Jesus. Ganun yung description sa original language. So dinala nila ang kanilang mga babies, pati na rin ang mga naglalakad ng mga bata para basbasan niya. Pero, nung makita ito na nagpupuntahan yung mga magulang at saka yung mga matatanda kasama yung bata, anong ginawa ng kanyang mga alagad? Verse 13. Nang makita nila yung mga magulang, sabi dyan, but the disciples rebuked them. Sa Tagalog po, ang salitang ginamit ay pinagwikaan sila ng mga alagad. Medyo nawawala no, sa translation. Pero pag tinignan natin yung original language, ang salitang rebuke ay kapareho po ng salitang ginagamit kapag ang Panginoong Jesus ay nagpapalayas ng demonyo. It's a strong word. Tinataboy. So parang parang tinarato ngayon ng mga alagad na parang masamang espiritu yung mga magulang. And it's funny kapag binasa ng ganun. Pinagalitan ng mga alagad, tinaboy nila ang mga magulang at matatanda, pati na rin ang mga bata. Bakit nila ginawa yun? Probably, malamang tingin nila na naaabala ang Panginoong Jesus. He came into this house malamang dahil kararating lang nila, they came from a journey, malamang pagod. Or iniisip nila na He is preparing for someone important, hindi naman kayo masyadong importante, dyan na muna kayo sa labas. Or wag muna kayo. At the same time, malamang iniisip din nila, masyadong importante si Jesus para sa mga ganyan bagay. Kung babalikan po natin ang Mark chapter 9, verses 36 to 37 lang, kung uurong lang tayo ng konti, makita po natin doon pa lang, tinuruan na sila ng Panginoon tungkol sa mga bata. Pakinggan lang natin ang sinabi niya tungkol sa mga bata. And so dito sa Mark chapter 10, this is the second time na pinagpala niya ang mga bata. 2 beses niya ginawa ito. So Mark chapter 9, sabi po niya, taking a child, he set him before them, and taking him in his arms. So nilagay niya malamang, kinandong niya, and he put it, tinabi niya sa kanyang sarili ang bata. At ano sinabi niya sa kanila? Verse 37, whoever receives one child like this in my name, receives me. And whoever receives me does not receive me, but him who sent me. Dito sa Mark chapter 10, this is the second time na nagturo siya tungkol sa mga bata. Pangalawang beses na niyang ginawa ito. Pangalawang beses niyang tinanggap ang mga bata sa kanya. So that we can see here na ang mga bata para sa Panginoong Jesus ay special. And He's doing something important by receiving the children. At yung kanyang mga alagad, they should have paid attention already. Kasi, sila lang yung nagalit, pero nagalit ba ang Panginoon? Hindi sa mga bata. Dapat dito sa ating passage, alam na nila. Pero anong ginawa nila? They did not learn their lesson. Tinaboy nila. Ngayon, kung tayo yung mga magulang ng panahon nila, imagine natin nandun tayo sa eksenang yun. Sabihin natin nandito. Nandiyan ang Panginoon sa isang tabi, nakaupo, nagpapahinga. Tapos biglang pumasok yung mga magulang, dinagsa sila ng mga magulang at saka mga bata. Tapos kasama tayo dun sa mga magulang, tapos bigla na lang tayo hinarangan, ops, dyan lang kayo, sabi ng mga alagad.
Kung kasama natin kung tayo yung mga magulang ng panahon nila, ano kaya ang ating iisipin? Kung tayo nakatanggap ng pagtataboy mula sa mga disciples, at kasama natin ang ating anak ng panahon yun, mga anak, sabihin natin, ano kaya ang ating mararamdaman? At tinataboy tayo palabas. Malamang magtataka tayo, di ba? Bakit? Last time naman, umubra. Pinagpala naman niya. Nandun ako, no? Sa Mark chapter 9, nandun ako, pinagpala niya ang mga bata. Kaya nga dinala ko ngayon yung mga anak ko. Bakit ngayon hindi umubra? Probably madi-disappoint din tayo. Ay, ganun. Hindi na pwede. Or probably magagalit din tayo. Bakit parang ang feeling ko tinataboy, parang masamang espiritu ba ako? Masamang espiritu ba anak ko? And yet sometimes, ganito pong ginagawa natin sa ating mga anak. Ganito ang ginagawa natin sa mga bata. Tayo pa po ang humahadlang para makalapit sila sa Panginoon. It can be intentional and it can be unintentional. Sabi ng Panginoon dito, permit the children to come to me. In the positive yun. Pahintulutan nyo sila, lumapit sa akin. Pero sometimes tayo pa ang number one na hindi, didiretsahin ko na. Tayo pa mismo ang number one na hindi gumigising ng maaga sa araw ng Panginoon. Sa araw ng pagsamba. Kesyo, nagpunta ng Okada kahapon. Hindi ko alam kung sino pumunta ng Okada ha. Inaasong ko lang. Kesyo nagpunta ng Okada kahapon o Resorts World. Kesyo nag-family reunion kahapon at late umuwi. Kesyo nagpuyat kasi nag-movie marathon. O nag-birthday party kasi kasama ang mga pinsan at mga kaibigan. Kesyo maraming ginawa nung Sabado. Ngayon lang magpapahinga. Maraming kesyo. Alam po natin bilang mga Kristiyano, bilang isang katawan, may commitment po tayo sa harapan ng Panginoon. And it is a Christian obligation dahil may commitment tayo na we have covenanted to meet on this day as one body. Therefore, dapat lahat ng regular na gawain, tinapos na natin sa unang 6 na araw. At hindi dapat natin binabump off ang araw na ito. Dahil ito ang araw na kung saan we have covenanted to meet with our God and to praise Him and bless Him. Binigyan po tayo ng Diyos ng karunungan at oras para i-manage ang ating gawain at ating mga stress at lahat ng kailangang ihanda, hindi para makagawa po ng mga excuses para ma-bump off ang araw ng linggo. Ang ating mga anak, isip natin tahimik lang sila. Kadalasan hindi nila sinasabi sa atin kung ano yung mali sa atin. Pero nakikita nila ang mga bagay-bagay at kung paano natin interpret ang mga bagay-bagay. At alam nila ang ginagawa natin. Bagamat hindi sila nagsasalita. May kasabihan nga po tayo, diba? Sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. So sa ating mga ginagawa, what are we telling them? We are telling them, mas mahalaga ang ibang bagay, mas mahalaga ang Okada o Resorts World, mas mahalaga ang trabaho, mas mahalaga ang pamilya, ang family reunions, mas mahalaga ang movie marathon, mas mahalaga ang birthday kaysa sa Diyos. Kasi ganun ang pagkakaayos natin sa ating buhay. So ganun ang sinasabi natin sa kanila. Kumbaga,
sinasabi rin natin na abala lang ang Diyos sa mga plano natin. So huwag tayong magtataka kung lalaki sila na ang interpretation nila walang kwenta ang Diyos. Kasi tayo mismo, tinataboy natin ang ating mga anak. And yet we see here in the New Testament a positive command to permit the children to come to Him. Tayo pa ang humahadlang sa paglapit nila sa Panginoon, imbis na ilapit natin sila sa Kanya. And this is wrong, mga kapatid at kaibigan. This is wrong. At pinapakita sa atin ng passage na yun, na hindi natuwa ang Panginoon sa ginagawa ng kanyang mga alagad pa. Kanyang alagad pa ang gumawa. How does Jesus correct this? Sabi sa verse 14a, "But when Jesus saw this, He was indignant." Gusto ko yung ginamit sa Tagalog kanina. Lubha siyang nagalit. Strong word, actually, ito sa original language. May halong disappointment at galit sa Panginoong Jesus nang makita niya ang ginagawa ng kanyang mga alagad. At sabi ng Panginoong Jesus, tuloy natin sa verse 14, sabi nga niya, after siyang magalit, "Permit the children to come to me, do not hinder them." Ayun, magkasabay ang positive na command, "Permit the children to come to me." And then in the negative, sabi niya, "Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." Huwag niyo silang pagpapawalan. So in the positive, sabi niya, "Permit the children to come to me." Halika, lapit kayo. Ang pahintulot na ito ay para sa mga magulang. Yung negative, huwag niyo silang pagbawalan, ito ay para sa kanyang mga alagad. Kasi nga, sila dapat ang mga ambassadors. Sila ang dapat na kumakatawan sa Panginoong Jesus. Sila ang dapat na kumakatawan sa biyayang natanggap mula sa Diyos. Kaso sa ginagawa nila, para silang mga kaaway, mga tulisan. Wala silang pinagkaiba po sa mga matatanda sa Israel na pinabigat ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yun nga yung kinagagalit ng Panginoon sa mga matatanda, sa mga Pariseo at Saduceo. Dinagdagan nyo ng pabigat ang pagpasok ng kaharian. Imbis na tulungan nyo yung mga tao, nagiging pabigat pa kayo sa mga dinagdag nyong mga utos at mga tradisyon. Bakit po huwag pagbabawalan lumapit ang mga bata? Observe po natin lang ang pagkakasabi ng Panginoon. At dito po sila nagulat sa kanilang narinig sa Kanya. Sabi niya, bakit sila huwag pagbabawalan? For the kingdom of God belongs to such as these. Sa Tagalog, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ano kaya ibig niyang sabihin? Sa Lumang Tipan po, ang konsepto po ng kingdom of God or kaharian ng Diyos ay isa itong paparating na kaharian. Ang purpose nito ay upang ilagay ang lahat sa tama. Alam naman natin, ever since the book of Genesis, everything went wrong. Wala na sa tama, wala na sa hulog ang mga bagay. And so, it is only that when the kingdom of God comes, that everything will be put aright. Hindi lang yun. Maghahari ito magpakailanman sa langit at lupa. And so, lahat ng kaharian ng tao, makikita natin, dahil sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ay may wakas. Darating ang araw na tatanggalin sila ng kapangyarihan at matatapos din sila. Ngunit anong mananatili? Anong matitira? Anong mananaig? Tanging ang kaharian ng Diyos. Hindi ito magigiba, hindi ito mabubuwal, sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang hanggang kapangyarihan at hindi ito lilipas. Maraming komentary po ang naisulat
na ang tinutukoy daw po ng Panginoon dito ay childlike faith. Malamang narinig na natin yung mga ganong klaseng expressions at interpretations. Ngunit kung susuriin po natin ang kanilang kultura, they were expecting the kingdom to come in power. Magkakaroon po ang expectation ng mga Israelita at mga matatanda ay makapangyarihan ang pagdating ng kahariang ito. Political, military, yun ang expectation nila. Grandiose ang pagdating ng kaharian. Bombastic, sumasabog sa kapangyarihan. Sa Mark 8 and 9, nauna nang ipahiwatig ng Panginoong Jesus ang kanyang kamatayan. At tinuturing nila siyang hari. Pero anong narinig nila? Kapag narinig mo na ang Mesiyas ay mamamatay, anong maririnig mo? Para sa kanila, ang narinig nila ay ganon. Kailangang matalo ang hari at mamatay. So para sa kanila, ang kamatayan ni Jesus ay hindi tagumpay. Hindi katagumpayan. Kundi pagkatalo. Tapos ngayon naman, sinasabi ng Panginoon, para kanino itong kaharian? Darating daw ang kaharian sa mga tulad ng mga sanggol at bata? Ha? Bakit ganon? Paano kami mga matatanda? Paano na? Pag tinignan po natin ang ating mga pamilya at tinignan ang mga bata, sila po yung mga maiingay. Diba? Sila yung magugulo. Sila yung mga walang filter ang bibig. Walang filter yan. Tatandaan ko yung isang kwento ng office mate ko noon. Dinala niya yung kanyang anak sa office. Tapos kausap niya yung boss namin. Tapos nandun yung anak niya. Biglang sinabi ng anak niya, "Mami, ba't ganito ang office niyo? Pangit naman." Walang filter, di ba? Hindi malaman ng office mate ko kung anong gagawin niya. Kung aalis na lang siya, tatakpan niya yung bibig ng anak niya o nakaharap yung boss nila. Walang filter ang mga bata. Ganun talaga ang innocence nila. Hindi lang yun. Sila yung mga makalat. Di ba? At baliwala lang sa kanila na tumutulo ang kanilang mga uhog. Di ba? Naglalaro, tutulo ang uhog, pagtatawanan pa nila. O tutulo ang kanilang mga laway, tatawa lang sila. At the same time, dahil makukulit sila yung mga nakakapagod alagaan. At minsan nakakainis. Dahil sabay-sabayan. Inaantok ka na, pagod ka na, sila pa yung iyak ng iyak. Yun pala ang kailangan lang, change of environment. Lahat ng magulang dumaan dyan. Natitest ang patience natin sa kanila. Meron nga po tayong kasabihan. Diba? Ang mga bata ay hindi dapat sumasali sa mga usapan ng matatanda. Sa English, children are to be seen and not heard. Tapos dito sa ating passage, ang larawan daw ng kaharian ay mga bata. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Actually, this is a picture of grace. The grace that flows from the kingdom. Ganito yan. Tanong lang. May capacity po ba ang mga sanggol at mga bata na alagaan ang kanilang mga sarili? Wala, di ba? Kaya nga kailangan turuan sila eh. Kaya kailangan gabayan. Tayong mga magulang, tayong mga matatanda ang may tungkulin na alagaan sila. They are weak and needy. Pangalawa, may capacity po ba ang mga sanggol na ingatan ang kanilang mga sarili? Yan nga yung mga, at saka yung mga bata, yan nga yung mga umuuwi ng may malalaking sugat di ba? Tandaan ko si Kyle,
Sa kakaslide niya noon, nung kinder siya, buwi ng tuguan dito sa may ilalim ng kanyang hita eh. Iyak pa siya nung makita niya eh, pero hindi siya umiiyak habang naglalakad. Nung magulat lang yung mami niya, bakit may sugat ka dyan? Bigla siyang umiyak. May capacity ba sila na ingatan ng kanilang mga sarili? Wala rin. Maglalaro lang yan ng maglalaro. Tayo pa nga yung masyadong alala eh. Pag nasugatan, pa-injection ng anti-tetanus. Kung ano-ano na papa-inject. Let's take it a notch higher. May kakayahan ba silang tanggapin ang kaharian? Naiintindihan ba nila ang kaharian? Naiintindihan ba nila ang katubusan at kaligtasan? Paano nila tatanggapin yun? Meron ba kakayahan? Wala. And so this is a picture of neediness, of powerlessness and vulnerability. Babies cannot care for themselves, they cannot feed for themselves, they cannot earn a living in this world, nor can they earn a place in society or a kingdom so that they can be important and play along with the adults, with the big men and women in this world. Wala silang lakas at kapangyarihan, walang kakayahang tanggapin ang kaharian. At dahil wala silang kakayahan at natanggapin ang kaharian, it is God's grace made available for them. Lahat tayo tulad ng mga bata. Wala tayong kakayahan, walang kapangyarihan na iligtas ang ating mga sarili. Yun yung totoo. And so how does Jesus see our children? Number 1, verses 13 to 14. Jesus teaches that our children have a place in the kingdom. Sasabihin natin, ginamit niyang model, yes. Pero at the same time, pangalawang beses na niyang tinanggap ang mga bata. Central sa pagtuturo ng Panginoon ang mga bata. Central sa kaharian ng mga bata. Jesus teaches that Jesus teaches that our children have a place in the kingdom. Hindi lang matatanda. Pati mga bata. The kingdom reveals, mga kapatid at kaibigan, that our children can be saved. It is a kingdom in which they will hear the word of God. It is a kingdom where they are cared and prayed for. It is a kingdom na maaari silang tumanggap ng pagpapawalang sala at kapatawaran. Na maaaring mabago ang kanilang mga puso at buhay. It is a kingdom that tells us that they belong to God, that they have a place in His kingdom, that they are under His rulership. At nais niya na makakilala ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, ang ating mga students sa Kanya. Ganun ang pinakita ng Panginoong Jesus. And that is what God is like. Jesus is revealing it to His people that this is who God is. He is a loving God. Mahal ng Diyos ang mga bata, kaya nais niya na ilapit natin sila sa Kanya. Noong bata po ako at nag-a-attend po ako ng Sunday school, may tinuro sa amin na awitin po ang teacher namin noon. Malamang siguro yung iba sa atin ay natatandaan ito. Maganda rin na ituro ito sa mga bata, no? Ang title ng kanta ay magiging familiar sa atin kasi sa first stanza lang mismo, maiintindihan na natin, makukuha na natin agad. Ganito yung kanta. Jesus loves the little children, all the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Simple, and yet rich in theology. Because Jesus teaches us that He loves our children and that our children have a place in His kingdom. As Christian parents, as those who follow Christ, those who are disciples, ano po ang ginagawa natin actively para ilapit sila sa Panginoon?
pag-isipan natin mabuti kung paano natin sila nilalapit. Alamin natin kung paano natin sila inilalayo at i-correct natin yung isipin natin actively paano natin sila inilalapit sa Panginoon. At home, question, do we read the Bible to them and with them? Do we explain it to them pag may tanong sila? O dinidismiss lang natin sila? Okay na yan. Kung anong nasa isip mo, yun na yun. Do we pray with them? Mama, Papa, samahan mo naman ako. Mag-pray tayo, may problema ako ngayon. Or do we pray for them? Nung first day of classes ni Julia, nung papasok siya kasi ano na siya hindi na siya purely online. Hybrid na siya. So may mga araw na kailangan siya pumunta sa school. Yung first day of classes nila, pumunta siya sa school. And syempre, although ako yung tatay, pero hindi ko pinapakita na may anxiety din ako. I prayed for her sa pagpasok niya. Do we pray with our children and do we pray for them? Binibigyan ba natin sila ng mga responsibilities at mga opportunities para makasunod sila sa ating mga tinuturo? O baka hinahayaan na lang natin sila na kapag nakita natin magulo yung gamit nila, sige, yaan mo na. Ako na lang mag-aayos niya mamaya. Minsan, sa pagiging mabait ng magulang, it becomes a fault. Dahil imbis na matuto ang ating mga anak ng mga skills sa mga maliliit na bagay, paano sila pagkakatiwalaan sa malalaking bagay? Paano sila matututo? Paano rin sila makakasunod? At paano sila later on matututong disiplinahin ang mga anak nila kung hindi tayo mismo tuturuan natin sila ng mga disiplina sa maliliit na bagay? Meron akong alam na isang military person na pinagsalita siya sa commencement exercise or sa graduation ng isang high school ng mga high school students or college rather, hindi siya high school, college. At isa sa mga topics niya, sabi niya, ang paghahanda para sa buhay ay hindi nagsisimula sa school, nagsisimula yun sa bahay. Sabi niya, why? Specifically, makikita mo kung handa ang bata sa buhay kapag early in the morning, pagkagising niya, inayos na niya ang kanyang kama. Ibig sabihin, nakahanda na siya sa araw na yun. Yun yung sinabi niya. O nga naman, pag iniwan mo yung kama mo ng magulong-magulo at inuna mo na yung ibang gawain, may iniwan ka pa rin. So, ibig sabihin, ikaw yung tipong kalat. Iniiwan mo yung mga bagay-bagay nang hindi nakaayos. Meron pa rin natitira. Kahit na ginawa mo na yung dapat mong gawin, may natitira. Yung mga dapat na nauuna, hindi mo inuna. Takes discipline. At the same, hindi lang sa bahay, pati sa labas. Sinasamahan ba natin sila? Especially sa panambahan. Meron akong alam ng mga magulang na inaasa ito sa iba. Gumagawa ng ibang bagay, o kayo na lang magdala sa aking anak sa panambahan. Kasi meron pa akong ibang tatapusin dito. At least ang aking mga anak nakakakilala sa Panginoon, pero ako, okay lang ako dito, tatapusin ko yung dapat kong tapusin. As if mas importante yung dapat natapusin sa araw ng Panginoon kaysa doon sa panambahan. So again, ano ang message na
binibigay natin sa ating mga anak. Huwag naman po natin sana iasa sa iba ang pagtuturo at pangangaral ng pananampalataya sa kanila. Sa atin manggagaling yun. At tayo magiging accountable, tayo ang may pananagutan yan sa Panginoon. Hindi po ang iba. Sa ating ministry naman, I have recently reviewed po yung Sunday School lessons ng children ministry natin para sa 4th quarter. At natutuwa po ako dahil bukod sa mayroon pong structure na ito, mayroong objective rin kung paano makikilala ng mga bata ang Panginoon. Although marami akong binigay na comments kay Shekinah at saka kay Jovi, I hope na matapos natin ito and then mape-present po namin in time para sa general meeting po natin. Para up to date po ang buong church doon sa ministry direction ng ating mga bata. And so we will present this, yung more details sa ating general meeting. Pero excited po ako sa kanilang mga plans at kung anong magiging ambag ng ating church para active tayong lahat sa direction na ilapit ang ating mga bata sa Panginoon. Punta tayo po sa verses 15 to 16. Pagkatapos nilang dalhin po ang kanilang mga anak sa Panginoon, tinanggap niya ang mga bata. And He receives them, they who are weak and needy na mga bata. At ano daw, anong nangyari sa verses 15 to 16? Ganito. Truly I say to you, ganito sinasabi ng scriptures, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Sabi ng Panginoong Jesus. And He took them in His arms and began blessing them, laying His hands on them. So dito sa dalawang verses na ito, Jesus is telling us how we should receive the kingdom by the way He sees our children. May mga nagsasabi na ganito raw ang interpretation ng passage. Maging tulad tayo ng mga bata na pakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesus. So maging humble tayo tulad nila. Ganun kadali. Not quite. Ganito kasi yun. Sino po sa atin ang nakamit na, ito na. Sino sa atin ang nakamit ng bata na humble? May bang batang humble? Ako sasabihin ko sa inyo, mga anak ko hindi humble. At sa mga bata natin dito, wala pa akong nakikita humble. Hindi ko sinasabi na mayabang sila. Pero wala sa nature po kasi ng bata na maging humble. On the contrary, mas madali sa kanila na maging selfish. Yun yung nature nila na it's all about me. At possessive sila, it's all about mine. Mapapansin natin paglaruan nila, Daddy, paalisin mo na yan. Bakit? Kasi nilalaro niya yung mga toys ko eh. Nagugulo eh, nawawala. Baka kunin niya toys ko. Ganun yung sa akin ni Kyle. May kapitbahay kami. Sabi, baka pwede paalisin na. Kinukuha yung toys ko. Possessive sila. Very assertive sila kung ano yung rights nila. Lalo na yung mga competitive na mga bata, hilig nilang ipagmalaki rin ang kanilang achievement. Meron po akong estudyante sa piano. Nalaman niya na siya lang yung estudyante na nakalagpas doon o nakabuo sa piyesang yun ng isang upuan. Samantalang, yung ibang mga estudyante ko nahirapan doon sa piyesa na yun. Siya nalaman niya na one try lang. Nung malaman niya, sa mga susunod na lessons namin, laging tinatanong ako, sino pang mga estudyante mo na nakatugtog nito ng mabilisan? Parang gusto niyang sabihin ko sa kanya, hindi, ikaw lang. Gusto nilang paulit-ulit na naririnig at ipinagmamalaki ang kanilang achievement.
So I don't think na ang mga bata ay humble. And therefore, I don't think na ang passage na tinuturo sa atin ay tungkol sa humility. Bantayan po natin ang takbo ng passage. Mapapansin natin dito na ang mga bata ay dinala ng kanilang mga magulang kay Jesus. Tapos, binuhat sila ni Jesus para basbasan. Walang ginagawa yung mga bata. At wala rin silang magawa. Precisely because they were helpless. They couldn't do anything. And Jesus is talking about grace when the kingdom is revealed. It is about yung kanyang kagandahang loob. So ganito ngayon ang pagkakasabi ng Panginoon sa verse 15 doon sa negative negative prohibition or negative command. Sabi niya, truly, or amen, or surely, it is done. O mangyari ang bagay na ito, yun yung ibig sabihin ng truly. I say unto you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Kung hindi raw natin makikita ang sarili natin na walang kakayahan at nangangailangan ng tulong, tulad ng mga bata, yun yung punto niya dito. Kung hindi natin makikita ang sarili natin na walang kakayahan, walang kapangyarihan, at nangangailangan ng tulong tulad ng mga bata, hindi raw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So Jesus was giving them actually a warning na walang makakapasok sa kaharian kung iniisip po natin na posible tayong makakapasok tayo sa kaharian nang dahil sa ating kakayahan, nang dahil sa ating katalinuhan, nang dahil sa ating kalooban at kapangyarihan. Kasi kung gano'n ang tingin natin, hindi natin kailangan ang biyaya ng Diyos. Aasa lang tayo sa ating sarili. Pero sabi niya, walang makakapasok sa kaharian nang dahil sa kanilang kakayahan, sa kanilang katalinuhan. Kung tutuusin nga hindi mo nga mabuhat ang sarili mo papunta kay Jesus kailangan dalhin ka pa sa Kanya Like children, you are weak and needy. You cannot provide for yourselves clothes. You cannot even wash yourself or purify yourself in His presence. Yun yung ibig niyang sabihin dito. It is only by grace alone that one enters the kingdom. Patatandaan po natin, early in the ministry of Jesus Christ, sa Matthew chapter 5, nang tumayo siya sa harapan ng madla at nagturo. Sabi po niya sa Sermon on the Mount, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit. And so, how does Jesus see our children? So verses 13 to 14, Jesus teaches that our children have a place in the kingdom. At saka sa verses 15 to 16, Jesus sees the children as examples of how to enter the kingdom. As examples of how to enter the kingdom. Pagkatapos niya ibigay ang babala, kinarga niya ang mga bata at pinagpala sila. Sa original language, itong pagkarga sa mga bata ay ganito ang pagkakasabi. He put them into His bosom, or He took them into His bosom. Ibig sabihin, nilapit niya sila sa kanyang sarili. Tulad ng ginagawa ng isang ina. When we look at the good news, mga kapatid at kaibigan, saan po natin nakita na ginawa ito ng Diyos? Where He takes us unto Himself and blesses us. It is at the cross. Pakinggan po natin ang Colossians 1:21 to 22. Sabi po dyan ng scriptures, and although you were formerly alienated or nahiwalay and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. He has now reconciled you in His fleshly body through death. Napakabuti po ng Diyos.
tayo yung masama. Tayo yung mga patay sa kasalanan. Mga walang kakayahang tanggapin ng kaharian dahil tinuring natin siyang kaaway sa ating mga isipan. Ngunit, ano po ang kanyang ginawa? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, inilapit niya tayo sa kanyang sarili upang iharap tayo sa kanya ng mga banal, malinis, dalisay, walang dungis at walang kapintasan. Mga kapatid sa Panginoon, bahagi po ng ating pagsunod kay Kristo ang turuan at tulungan ang ating mga anak na sumunod din kay Kristo. That is what discipleship is all about. Because I was once led to Christ. Christ expects me now to lead my children to Him. Dahil tayo po ay kapwa tumanggap at tumatanggap ng biyaya ng Diyos, kailangan nating i-share ito sa iba, especially sa mga bata. Kasi ganun din ang ginawa ng iba sa atin. Kaya tayo nakakilala. Para sila naman ang makakilala kay Kristo. Hindi tama na sa atin nang gagaling ang paghahadlang sa kanila. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Sabi nga po natin, my family is my first ministry. Therefore, samahan natin sila at tayo mismo ang maglapit sa kanila sa Panginoon. Iwasan natin na ipagawa yun sa iba. Makikita natin kung ano yung ginawang mali ng mga alagad at kung ano ang binigyang pahintulot ng Panginoon dito sa account. Kung sino yung mga alagad, sila yung napagalitan pa. Sila yung walang dignidad. Pero yung mga magulang, dahil inilapit nila ang kanilang mga anak, sila yung mga pinagpala. Let's lead our families like a little church that it is supposed to be. And let's bring our children to the Lord. Because this is how Jesus sees our children. This is how our attitude towards our family should be. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakilang Panginoon. Tayo manalangin. O Lord, we thank you for your word. We thank you for the correction and at the same time the grace that you have made available to us. Weak and needy people, poor in spirit. And because of your promises, dear Lord, we see you as a faithful God. A loving God who desires to provide for our spiritual needs. A God who saves. A God who takes us in His arms. And redeems us. From our sins. And so we praise you, O Lord, for your word, for this truth that we have learned this morning. As we look upon our children, O Lord, may we be reminded how we were brought to you, how we were once led to you, because we are weak, powerless, and vulnerable. And it is only by grace, Panginoon, kaya kami nakakilala sa inyo. It is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kaya kami napawalang sama. And so grant, O Lord, that because our children have a place in your kingdom, and that you have made them
as examples of how to enter your kingdom. Then we pray, O Lord, that we would also disciple them in you. That we would point them to you, that we would bring them and lead them to you, so that you might also bless them. And that in our obedience, we pray, O Lord, that may you strengthen us. And that you would provide, Panginoon, for our families also, as we obey you wholeheartedly. And in the end, dear Lord, as we obey you, as even you are glorified, may you, O Lord, may your name, O Lord, be praised. May it be known through all the nations, Panginoon. And so we pray, Panginoon, that we would be faithful. That as we follow you, grant us, O Lord, the desire, the love, the care, tsaka yung anticipation or expectancy, Panginoon, namin, excitement na makita na lumaki ang aming mga anak sa inyo. May we be active, Panginoon, sa pagtulong sa kanila, pagsama sa kanila, sa kanilang paglakad sa pananampalataya. Indeed, dear Lord, we desire na makakilala sila sa inyo. And while some of the time, Panginoon, hindi namin maintindihan, Panginoon, ang mga nangyayari at sometimes din ang aming mga ginagawa, we pray, O Lord, that you would lead us. Grant us wisdom from your word. Remind us, O Lord, to search the scriptures. Maging maingat sa aming mga desisyon. So that you, O Lord, would be glorified in our families. And that our children would learn to glorify you and their children's children as well. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people would say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadawon po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ito po ang sinasabi sa Mateo 6:1-4. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag mo lang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala. Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat upang umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise the throne, O Lord.
na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sa karunungan at sa kaalaman na iyong binigay upang mapagbuloy-bulayan ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na maisa pong buhay namin ang iyong salita at maibahagi sa mga hindi pa nakakarinig. Salamat din, Panginoon, sa mga nagbigay ng biyaya. At ito ay aming magagamit sa gastusin ng aming iglesia. At dalangin namin na ito ay makatulong din sa mga nangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng biyaya at papala ay nanggagaling sa iyo. Kaya muli, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas. Amen. Malitin po tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.